Ang atin pong pag-aaralan ngayon patungkol sa pagkakaroon ng pagsubok. Sa ating buhay, masasabi nating lahat tayo nakakaranas ng pagsubok. Yung iba, nalagpasan na. Yung iba, kasalukuyang sinusubok pa. At yung iba naman, posibleng susubukin pa lang. Paano ba natin haharapin? At paano ba tayo magtatagumpay? Ang version po ng Bible na ating ginamit sa ating pag-aaral po ngayon ay ang Bagong ang Biblia at Revised Tagalog Popular Version para sa Tagalog at New American Standard Bible, ang English na version. Pagsubok. Kahit po sa ating mga mananampalataya na parte ng ating buhay ang pagsubok. Normal Christian experience ang pagsubok. Talagang nararanasan natin yan. Maaring magaan or kaya maaring mabigat sa iba. Maaring konti lang o kaya marami. Depende, no? Ikot-ikot. Minsan wala. Minsan meron. Pero ang pagsubok po ay kasama sa buhay. Hindi tayo dapat maguluhan na bakit kung kailan Kristiyano na tayo saka pa tayo nakakaranas ng pagsubok. No? Hindi exempted. Kaya walang exempted sa atin. Lahat tayo maaring makaranas ng mga pagsubok. Hindi natin kailangang ipagtaga. Parte yan ng ating buhay. Hindi tayo dapat magtaka na bakit tayo sinusubok. Tulad po ng sinasabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 4 sa verse 12. Sabi po, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. So mga mananampalataya po ang sinasabihan dito, do not be surprised. Hindi katakataka. Hindi something strange ang pagkakaroon ng pagsubok. Ang sinasabi pa nga po dito, hindi lang ordinaryong pagsubok eh. Huwag tayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok. Malinaw po yung pagtuturo ng Biblia at sa mga personal experience natin, normal ang pagkakaroon ng pagsubok. And dahil parte yan ng ating buhay, ang tanong po, paano natin haharapin? Paano natin mapagtatagumpayan ang pagsubok? Sa ating pag-aral po ngayon, dalangin ko po na matulungan tayo ng salita ng Diyos na hindi lang natin basta pagdaanan yung anumang pagsubok na meron tayo. Yung bang tipong mairaos lang natin, no? Kundi po pagsumikapan nating mapagtagumpayan yung pagsubok na yan. Na hindi lang basta tayo makalagpas lang, kundi sa tulong ng Diyos, sa tulong ng kalooban ng Diyos, magtagumpay tayo. Para tayong mga sundalo, para tayong mga warriors, no? Hindi lang tayo basta lalaban lang sa isang giyera, kundi lalaban tayo para manalo. O kaya para tayong mga atleta, hindi lang tayo basta sasali sa paligsahan para masabing kasali tayo, no? Kundi sumali tayo, lalaban tayo para manalo. Ganun din po kung may pagsubok tayo, haharapin natin at lalabanan natin para mapagtagumpayan. Babasahin ko po sa inyo yung ating mga pangunahing talata at pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Unawain po natin kung ano yung sinasaad ng banal na kasulatan at matulungan tayo nawa ng salita ng Diyos sa ating pagharap sa anumang mga pagsubok sa buhay. Ito po yung ating mga pangunahing talata mula sa sulat ni Mateo sa chapter 15. Simulan po natin sa verse 21. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon. Verse 22, may isang babaeng Kananea na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw. Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Yung pagsubok po na kinakaharap ng isang babae, yung kanyang anak, pinahihirapan ng isang demonyo. Bigyan pansin po natin yung bigat ng problema o kaya bigat ng pagsubok ng babae. Gaano ba kalaki ang problema na yan? Tayo po, personally, di ba may kanya-kanya tayong pagsubok na dinadala.
Pero po, ibang usapan kapag yung pagsubok na hinaharap natin ay involved na yung mahal natin sa buhay. Kung nahihirapan po tayo ngayon sa ating pag-aaral, kung estudyante tayo, o kaya nahihirapan tayo sa ating paghahanap buhay, kung tayo po ay mga nagninegosyo, nagtatrabaho, or kung ang problema natin ay kaperahan, o kaya ang problema natin ay karir sa buhay, kung yan yung problema natin, kakayanin natin yan, kinakaya natin yan. Pero kapag pamilya na yung sangkot sa ating problema, ibang level na po yan. O kaya mas mabigat na sa pakiramdam yung pagsubok natin. Maraming mga magulang, kapag nagkakasakit yung kanilang mga anak, parang gusto na lang nilang akuin yung karamdaman ng kanilang anak. Sila na lang yung magkasakit, wag na yung kanilang mga anak. Lalo na yung baby, di ba? Ayaw nating makita or ayaw ng isang magulang na nakikita na may sakit yung kanyang anak. Simpleng sipon o kaya simpleng ubuman yan. Ayaw nating mangyayari sa kanila na, yun nga, kung pwede nga lang, tayo na lang yung mga magkasakit, di ba? At marami din pong mga anak, ayaw nilang makita na nahihirapan yung kanilang mga magulang. Ang point po, iba yung feeling kapag involved yung pamilya natin. Kapag mahal natin sa buhay na yung sangkot, ibang level na yung pakiramdam ng pagsubok. Dito po sa ating kwento, yung pagsubok ng babae, pinahihirapan ng demonyo ang kanyang anak. Basahin natin sa Revised Tagalog Popular Version itong talata pong ito. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Kung labis na nahihirapan yung anak, imagine po kung gaano kagrabe din yung pag-aalala ng nanay. Yun nga, sa simpleng pagkakasakit nga lang ng ating mga anak, diba, nag-aalala na tayo. Paano pa itong babaeng Cananeia na ang kanyang anak sinasapian at labis na pinapahirapan ng demonyo? Ayaw ng maraming mga magulang na makita ng ganito yung kanilang mga anak. Diba, dapat normal na bata, kausap mo, kakwentuhan mo, kalaro mo. Pero dito, yung anak niya, sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan. So, grabe din yung pagsubok na nararanasan ng nanay. Again, kung ang isang mabuting magulang, di ba, parang kung pwede nga lang, akuin niya na yung paghihirap ng kanyang anak. Kung pwede lang ilipat sa kanya, baka ginawa niya na yun. No? Ang solution po na naisip niya nung babaeng Cananeia, lumapit kay Jesus. Pagpapatuloy po ng ating main story sa verse 23. Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Nung marinig siya ng Panginoon, lumapit yung babae, sumigaw. Nung marinig siya ng Panginoon, hindi siya sinagot ni Jesus. Ganon din po sa atin. Minsan, sa ating pananalangin sa Diyos, minsan, or sa ibang pagkakataon, madalas pa po, no, walang tugon agad ang Diyos. Minsan po, sa ating pagdaing sa Panginoon, tahimik lang siya. Dito po, sa ating kwento, hindi sinagot ni Jesus yung babae. At sa kasunod, hindi sinagot, no? Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. Nakita ng mga alagad, susunod-sunod yung babae, maingay pa, nagsisisigaw eh. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, paalisin niya yung babae na yan. Makikita natin sa mga disciples, wala man lang compassion, no? Walang pakialam yung mga alagad sa babae. Wala man lang simpatya. Walang pagmamalasakit, no? Yung mga disciples po, mga Israelites yan. Tapos itong babae, isang Cananeia. Sa kasaysayan, yung sa sitwasyon nila, ayaw ng mga Israelita sa mga Cananeia. Kaaway yung turing ng Israel sa mga Cananeia. Kapag ibang lahi, ang tingin ng mga Israelita mababa. So para bang, sino ba tong susunod-sunod? Sino ba tong sigaw ng sigaw?
paalisin yan. No, ganun yung trato ng mga disciples doon sa babae. At sa pagpapatuloy po, sumagot si Jesus sa babae. Verse 24, ngunit sumagot siya at sinabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Tinatawag niya si Jesus. Sa pagkakataong ito, may response na, pero yung sagot, rejection. No? Sa verse 25, ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi na siya kinibo at gusto pa siyang paalisin ng mga disciples, pero nakiusap pa rin yung babae. At muling sumagot si Jesus. Sa verse 26, siya'y sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Makikita muli natin dito yung pananaw na mababa yung tingin ng mga Israelita sa hindi nila kababayan. At sa verse 27, ngunit sinabi niya, Oo, Panginoon. Subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon. Tinanggap ng babae yung ganong pagtingin, yung mababa na pagtingin sa kanya. Nagpakumbaba siya ng sobra at nakita yon ng Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus sa verse 28, nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Sa pagpapakumbaba at sa grabing pagtsatsaga ng babae, nakita ni Jesus ang napakalaking pananampalataya nung nanay na Kananeya. Na sa oras ding iyon, gumaling yung kanyang anak. Ganyan po hinarap at ganyan na pagtagumpayan ng babae ang kanyang malaking pagsubok sa buhay. Maring sabihin natin na ibang-iba naman yung sitwasyon natin sa babae dito sa ating kwentong binasa, na iba yung timing o kaya iba yung kaparaanan at iba yung pagtugon ng Panginoon sa mga pagsubok natin ngayon. At ibang pagsubok yung meron tayo ngayon. Pero ang makita nawa natin sa ating main story ay kung gaano kalaki yung pananampalataya ng babae. Na doon din tayo ihatid. Na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay patuloy ding lumago. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, patuloy ding lumaki yung ating pananampalataya sa Panginoon. Mula po sa ating binasang mga pangunahing talata, na ilang mga punto po ako na ibabahagi sa pag-aaral natin ngayon na pwede pong makatulong sa atin kung paano naman natin haharapin at kung paano maaring mapagtagumpayan yung anumang pagsubok na pinagdadaanan natin. Ilang mga puntos po ito. Una, ilapit ang anumang pagsubok sa Panginoon. So, paano maaring mapagtagumpayan? Mula dun sa ating main story. Una, ilapit ang anumang pagsubok sa Panginoon. Kapag meron tayong pagsubok na pinagdadaanan, saan o kaya kanino ka unang lumalapit? Kung tayo po ay mga sundalo na humaharap sa digmaan, o kaya kung tayo po ay mga atleta na lumalaban para manalo, mainam po na una nating inilalapit sa Panginoon anumang sitwasyon natin. Lalaban tayo sa pagsubok na meron tayong katuwang, na meron tayong inaasahan. Balikan po natin yung kwento ng babaeng Kananeya. Di ba meron siyang problema? Malaking problema. Malaking pagsubok ang kinakaharap niya. May physical na problema sila. Yung anak niya, pinahihirapan, sinasapian ng demonyo. Ano yung ginawa ng babae sa ating main story? Sa verse 22, lumabas or came out. Nasa bahay yung babae, nakatira siya sa Tiro at Sidon. Basahin natin sa Revised Tagalog Popular Version. Isang Kananeya na nakatira doon sa Tiro at Sidon ang lumapit sa kanya. Lumapit sa Panginoon yung babaeng may malaking pagsubok. Para sa atin, kapag may problema tayo, tulad nito, hindi tayo unang lalapit at pagtitiwalaan yung kunyari albularyo. Or kaya hindi ganitong problema, financial problem. Hindi tayo unang titingin sa tao na maghahanap tayo ng sino kaya mauutangan. Kung may problema tayo, kunyari, sa relasyon sa kapwa, isang mabigat na problema, kunyari,
Hindi natin sa ibang tao unang hahanapin yung solusyon. O kaya hindi tayo yung mag-emote sa social media natin na kung ano-ano dahil sa malaking problema natin. Sa ating kwento dito, ang ginawa ng babae, lumapit siya sa Panginoon. At tama, yung nilapitan niya. At sa paglapit ng babae, sabi niya, pasigaw pa nga yung pagkakasabi niya, Panginoon, Lord, no? Kinikilala niya si Jesus. May inaasahan siya sa kanyang problema. At yung inaasahan niya, ang tawag niya, Panginoon. Ibig sabihin, gaano man kalaki yung problema niya, higit itong tinatawag niya, higit na malaki. Ganun din po tayo. Ang unang lalapitan natin, lalo na sa ating mabibigat na problema, sa ating mabibigat na mga pagsubok, ang lalapitan natin, ang Panginoon. Na alam nating may tutulong sa atin. At merong mas higit, o kaya merong mas dakila kahit sa malalaking problema natin. Walang iba kundi ang Panginoon yun. Gaano man kalaki yung problema natin, meron tayong Panginoon na mas malaki at makapangyarihan. At ang nakakamangha po dito sa ating kwento, itong babaeng ito, grabe yung pagkilala niya kay Jesus. Isa siyang Kananeya. Pero ang tawag at yung pagkilala niya kay Jesus, una, Panginoon. At bukod sa Panginoon, ito pa yung tawag niya. Ito pa yung pagkilala niya pa kay Jesus. Anak ni David. Pasigaw niyang sinasabi, Lord, Son of David. Ang una at yung dapat na nakakilala ng ganito kay Jesus, yung bilang anak ni David, dapat yung mga Israelita. Ang anak ni David po, titulo po yan ng pagiging Mesaya. Pero itong kaaway ng Israel, isang Kananeya, tinatawag si Jesus na anak ni David. Kung aalalahanin po natin yung sermon series na pinag-aaralan natin sa Gospel according to John, yung mga Israelita pa yung nagre-reject kay Jesus bilang siya ang anak ni David. Yung mga Israelita pa yung nagre-reject kay Jesus bilang Mesaya. Dito po sa sulat na pinag-aaralan natin, ipinapakita sa atin na kung sino pa yung hindi Israelita, kung sino pa yung wala sa angkan ni David, siya pa ang kumikilala kay Jesus bilang ipinangakong tagapagligtas. Yan yung anak ni David, ang ipinangako, ang Mesaya. Tayo naman po na mga nagsasabing mga mananampalataya ng Panginoon. Lumalapit nga ba tayo? Una sa Panginoon. Baka po kasi nababaliktad natin eh. Una tayong lalapit kung kani-kanino kapag may problema tayo. Tapos kapag na-realize natin na wala tayong may aasahan sa iba, saka lang natin maaalala ang Panginoon. Una po tayong lumapit sa Panginoon. Through prayer, sa pamamagitan ng pananalangin, unang lumapit sa Panginoon. Kilalanin natin si Jesus. Kilalanin natin ang authority ni Jesus. Kilalanin natin ang kakayahang tulungan tayo ni Jesus. Kung may problema tayong kinakaharap, ano man yung problema natin at lalo na po sa problemang spiritual o kaya yung problemang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, lumapit tayo sa Panginoong Jesus. Nasa Kanya, nasa Panginoong Jesus ang sagot. Nasa Kanya ang pag-asa. Siya ang Lord. Siya ang Son of David. Ikalawa, maging matyaga sa pananalangin. Matapos nating mailapit sa Panginoon, anumang pagsubok na meron tayo, anumang problema natin, hindi tayo titigil na lang basta. Nilapit na natin, okay na. Matapos nating lumapit sa Panginoon, hindi tayo basta hihinto na lang at hindi na tayo mananalangin. Madalas po kasi, hindi naman natin agad-agad talaga nakukuha yung tulong na kailangan natin. Madalas kailangan nating maging matyaga at kailangan nating magtuloy-tuloy sa pananalangin sa Panginoon. Tuloy-tuloy yung paghingi ng habag sa Panginoon. Ganun po yung ginawa ng babaeng Kananeya. Matapos niyang lumapit kay Jesus, kinikilala niya si Jesus, nagtitiwala siya na matutulungan siya ng Panginoong Jesus, lumapit siya, tumawag siya. Kaso hindi sumagot si Jesus Sa verse 23. Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Sa paglapit ng babae sa Panginoon, total silence. Hindi sumagot ang Panginoon kahit
Kahit isang salita. Ganon din po sa atin, madalas. Sa ating paglapit sa Panginoon, walang tugon. Parang walang sagot. Or tila ba yung sagot niya, katahimikan. Tinuturuan tayong maghintay. O kaya naman, sinusubukan tayo. Hanggang saan ba yung ating pagtsatsaga? Dito sa ating main story, makikita natin na sinubok ng Panginoon kung hanggang saan yung tiyaga ng babae. Una, hindi siya sinagot eh. Pangalawa, pinapaalis pa siya ng mga alagad. Diba? Sabi dito, paalisin mo siya. Kung papalitan natin yung salita, parang ganito, sino ba yung sunod ng sunod na yan? Parang aso naman, ang ingay-ingay pa. Paalisin na yan, paalisin mo siya. Ganon yung trato, ganon yung tingin ng mga disciples. No? Tapos sa panghuling hadlang, sa paglapit ng babae, sumagot ang Panginoon sa kanya. Kaya lang, ito nga yung sagot, rejection din. Ngunit sumagot siya at sinabi, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. So sinasabi sa kanya dito ni Jesus, naparito ako hindi para sa mga Kananeya, para lang ako sa mga taga-Israel. Di ba? Una, hindi siya sinagot sa paglapit ng babae. Pangalawa, pinapaalis siya ng mga disciples. Pangatlo, sinasabi dito ni Jesus, hindi siya para sa kanya. Hindi siya para sa mga taga-Kananeya. Kasuko-suko na kung tutuusin, no? Pero makikita natin dito yung grabing pagtsatsaga ng isang nanay para sa kanyang anak. Ano yung ginawa ng babae sa verse 25? Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi. No, ang naging tugon ng babae sa kabila ng mga hadlang, una, lumapit. Pangalawa, lumuhod sa Panginoon at nakiusap, no? Nagsasabi. Tulungan siya ni Jesus. Ganon din ba tayo magtiwala sa Panginoon? Na kapag may malaki tayong problema, lalapit tayo sa Kanya, naluluhod tayo sa Kanya, na makikiusap tayo na tulungan niya dahil alam nating siya yung makakatulong sa atin. Dahil alam natin at nagtitiwala tayo at kilala natin si Jesus na siya yung solusyon sa bawat pagsubok na meron tayo. So lumalapit ba tayo sa Panginoon? Kung katulad sa babae na alam nating ang Panginoong Jesus ang makakasagot sa ating mga pananalangin, lalapit din tayo na may pagtsatsaga sa Panginoon. Kahit anong hadlang pa, merong humarang sa atin. Lalapit tayo ng tuloy-tuloy. Lalapit tayo ng may kapakumbabaan. Ang sabi po dito ng babae, Panginoon, tulungan mo ako. No, Lord, help me. So dito sa ating kwento, persistence is the key. Siguro kung sa una at saka sa ikalawang hadlang, kung tumigil na siya, malamang walang naging solusyon doon sa problema niya. Kung hindi nagtuloy-tuloy yung babae sa kanyang paglapit at pakikiusap sa Panginoon, hindi siguro nalutas yung pagsubok at problemang meron siya. So tayo din po sa ating pananalangin. Huwag tayong basta-basta bibitaw. Tuloy-tuloy lang din tayo. Tulad ng reminder ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas sa chapter 4, sa verse 2. Magpatuloy kayo sa pananalangin. May mga prayers po tayong hindi agad-agad sinasagot ng Panginoon. May mga prayers tayong kailangan yung paghihintay. May katakdaan at may kaparaanan ang Panginoon kung paano siya tumugon sa ating mga paghiling. Habang naghihintay tayo, patuloy tayo sa pananalangin. Magpatuloy tayo. Sa ating paghihintay at patuloy na prayers, posible po na mas maunawaan natin kung ano nga ba yung kalooban at ano nga ba yung pagtugon ng Panginoon sa atin. So, devote yourselves. Sa King James Version, continue in prayer. Kung may problema o kaya kung meron tayong pagsubok na hindi pa nasusolve, o kaya kung may problema pa tayong hindi pa sinasagot ng Panginoon, huwag nating tantanan sa pananalangin. Same message po sa isang tagpo ng pangangaral ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Lucas chapter 18, sa verse 1 hanggang 8 yon. Ayon sa talinghaga ni Jesus, merong isang napakasamang judge. Tapos merong isang babaeng balo naman na humihingi ng justice, ng katarungan. Tinatanggihan lagi ng hukom na yon yung request ng babaeng balo. Pero dahil sa pagtsatsaga ng babae, bumigay din yung hukom. Basahin natin yung verse 5 sa Lucas 18. Subalit dahil ginagambala ako ng balong ito,
bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. Nagpabalik-balik yung babae sa hukom. No? Tapos sumagot yung hukom, pabor na sa request ng babae. At sinabi ni Jesus sa mga alagad, pakinggan niyo yung sinasabi ng hukom dito. Ibinigay ng judge yung sagot para doon sa babaeng balo. Dahil sa persistent yung babae. Tuloy-tuloy yung paglapit. Nakulitan na yung hukom. Kaya sabi ni Jesus, paano pa kaya ang Diyos na matuwid? Hindi kaya diring din ng Diyos ang paglapit ng kanyang mga minamahal? Basahin po natin verse 7. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintay niya ng matagal. Yung masamang hukom, hindi natiis yung persistent na balo. What more yung matuwid na Diyos, no? Para sa mga dumaraing sa kanya araw at gabi? Hindi ipagkakait ng Diyos yun. So magpatuloy po tayo sa pananalangin. Sa ating main story po, una, ilapit sa Panginoon anumang pagsubok natin. Anumang meron tayong problema. Ikalawa, dapat maging matyaga tayo sa pananalangin. At yung pangatlo, nakikitang pananampalataya sa Panginoon. Yung babae sa ating kwento, masasabi natin sa simula pa lang, meron na siyang faith kay Jesus. Kasi pinapaalis na nga siya. Tapos sinasabi pa sa kanya ni Jesus na para lang siya sa mga Israelita at hindi sa mga taga-Cananea. Pero nagpatuloy pa rin yung babae. Nagpatuloy na may kapakumbabaan. Sabi ng Panginoon sa verse 26, siya'y sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. It is not good to take the children's bread tapos itatapon sa mga aso. Pero nagpakumbaba pa rin yung babae sa verse 27. Ngunit sinabi niya, oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon. Tapon-tapon na lang, hindi na talaga bigay. Tanggap niya yun, tanggap ng babae. Grabe yung pagtsatsaga, no? At grabe yung pagpapakumbaba ng babaeng Cananea. At dahil sa reaksyon na yan ng babae, nakitaan siya ni Jesus ng malaking pananampalataya. Hindi na siya sinagot sa una, pinapaalis pa siya. Sinabihan na siya hindi siya para sa kanya, na yung tinapay ay para sa mga anak at hindi yun para sa mga aso, pero nagtiyaga at nagpakumbaba yung babae. Magpakita siya ng grabing pananampalataya kay Jesus. So, yung atin po bang pananampalataya ay lumalaki? Yung atin bang faith ay lumalago at nakikita ito sa atin ng Panginoon? Kapag po ba humaharap tayo sa pagsubok at habang naghihintay tayo ng sagot ng Panginoon, masasabi kaya sa atin na malaki yung ating pananampalataya? Sabi ni Jesus sa babae sa verse 28, nang magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Your faith is great. Gaano kalaki yung pananampalataya mo sa Panginoon? At yung faith niya, nakikita ba niya ito sa iyo? Kapag ba humaharap tayo sa pagsubok, halimbawa may trahedya sa atin, o kaya may problema tayo sa pamilya, or problema sa relasyon sa asawa, o kaya relasyon sa anak, o kaya problema sa pera, or problema sa relasyon sa ibang tao. Ito ba yung sasabihin sa iyo ng Panginoong Jesus na your faith is great? Sasabihin ba sa iyo ng Panginoon, napakalaki ng pananampalataya mo? Bibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Malinaw po sa ating lahat na kailangan nating manampalataya sa Panginoon. Pero ibang klase pa rin po yung meron tayong lumalagong pananampalataya sa Kanya. Na yung pananampalataya na yun ay nakikita niya ito sa atin. Tandaan po natin na sa mga panahon na tayo ay sinusubok, manatili tayong kalmado at alalahanin natin na mas malaki at mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Magtiwala tayo na tutulungan tayo ng Panginoon. Maghintay. Siya ang masusunod. Oras niya at paraan niya ang masusunod. Pero huwag tayong mag-alala masyado. Tutulungan tayo ng Panginoon. Ang tanong po, nakikita ba yung pananampalataya natin?
Nakita ni Jesus yung laki ng pananampalataya ng babae. Sabi po dito, mangyayari sa iyo ang sinasabi mo at gumaling ang kanyang anak sa oras din ngayon. Sa Revised Tagalog Popular Version, ang pagkakasalin, mangyayari ang hinihiling mo at noon day gumaling ang kanyang anak. O, napagtagumpayan ng babae yung pagsubok na kinakaharap niya dahil sa laki at tamang pananampalataya niya kay Jesus. Nabanggit ko po yung tamang pananampalataya kasi po, baka malaki nga yung faith natin, pero maling pananampalataya naman. So, baliwala din yon. Dapat tamang pananampalataya. Walang iba, kundi sa ating Panginoong Hesus. Tamang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Lumalago at nakikitang pananampalataya kay Jesus. Ito po yung mga punto na ating tinalakay. Ilapit ang anumang pagsubok sa Panginoon, maging matyaga sa pananalangin, nakikita ang pananampalataya sa Panginoon. Yung nakikita ang faith, yung tipong natabunan ka na ng sari-saring problema pero nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon na hindi ka niya pababayaan. Nagtitiwala ka pa rin at patuloy ka pa rin sa paglapit at paghihintay sa Kanya. Nakikita ba sa buhay natin yung ating pananampalataya? At yung panghuli po na punto, kaapat, gamitin ang pagsubok para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gamitin natin ang mga pagsubok na nararanasan natin bilang kasangkapan kung saan mabibigyang glory ang ating Panginoon. To glorify our Lord. Kahit sa pamamagitan ng mga problema, kahit sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, nabibigyang luwalhati ang Diyos. Yung babae sa ating main story, naging parte yung kwento niya, yung meron siyang malaking problema at meron siyang malaking pananampalataya. Yung kwento na yon, naging parte ng istorya ng kapangyarihan ng pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus na nauuwi sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung malaking problema ng babae, naging kasangkapan para mag-glorify ang Panginoon. Pagtuturo po sa ating lahat na kahit ang problema natin o mga pagsubok na meron tayo, maaaring gamitin yan ng Panginoon para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang purpose po ng ating buhay, ang layunin ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, nauuwi lahat dapat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dahil po yung kaluwalhatian ng Diyos, yun ang pangunahin at layunin ng buhay ng isang mananampalataya. Sabi nga po sa unang Korinto sa chapter 10, sa verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Do all to the glory of God. Sabi naman ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro chapter 4 sa verse 11, sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So that in all things, God may be glorified through Jesus Christ. Kaya po, maging ang ating mga problema o pagsubok, gamitin natin upang mapapurihan o maluwalhati ang Diyos. Yung kwento po ng pananampalataya ng babaeng Kananeya ay magpapaalala sa atin na tayo po at ang anumang nangyayari sa atin ay instrumento iyan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Na tayo po yung instrumento at hindi natin ginagamit ang Diyos. Tayo yung ginagamit ng Diyos. Ang lahat ng meron sa atin ay ginagamit ng Diyos para mag-glorify siya. Meron po kasi ang tingin sa Diyos, nandyan ang Diyos para sa atin, para sa tao. Parang ganito. May pagsubok ako. Nandyan ang Diyos para sa akin. Baliktad yung tingin. Ang role ng Diyos, kaya umiral ang Diyos para tulungan ako. Para iahon na ako sa hirap. Na instrumento ang Diyos para resolbahin ang anumang problema ko. Na instrumento ang Diyos para bigyan ako ng kayamanan, bigyan ako ng pera, na nandyan ang Diyos para i-bless ako, para pagalingin ako. Baliktad, no? Ginagamit ko ang Diyos para sa akin. Baliktad, hindi ganon. Biblically po, ang isang mananampalataya
yung mananampalataya ang ginagamit ng Diyos. Ang lahat sa buhay, kasama yung mga pagsubok, ginagamit ng Diyos para mag-glorify ang Diyos. Tulad ng huling na pag-aralan natin sa sermon series natin sa yung Gospel according to John tuwing Sunday. Ano yung dahilan o kaya ano yung purpose ng pagkakaroon ng malaking pagsubok ng lalaki na ipinanganak siyang bulag sa John chapter 9 sa verse 3. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So kung tayo naman po nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay, gagamitin natin yung mga pagsubok na yan para mabigyan ng glory ang Diyos. Na kapag nagkaproblema tayo, ilalapit natin sa Diyos yung problema na yon para maluwalhati siya kahit anumang katugunan niya sa ating paghiling, sa ating paglapit. Lord, may problema ako. Mag-glorify ka, mahayag nawa yung kapangyarihan mo. Na ang makita ng ibang mga tao ay ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. At habang nararanasan naman po natin yung kapangyarihan ng Diyos, lalo na sa oras na tayo po ay nakakaranas ng pagsubok, ipamamalita natin sa maraming tao na meron tayong Diyos na handang tumulong sa atin. Ipagsasabi natin sa maraming tao na meron tayong Diyos na handang sumaklolo sa atin, na meron tayong Diyos na makapangyarihan at mabuting Diyos. Kung may pagsubok ka man ngayon, bakit ka nagpapatuloy? Hindi dahil magaling ka, kundi meron kang Diyos na umaalalay sa iyo. Kung matagumpay ka naman po ngayon, hindi dahil yan sa sarili mo, kundi may Diyos na sumaklolo sa iyo nung mga panahong nahihirapan ka. Kung nalagpasan mo anumang problema, kung gumaling ka po sa mga karamdaman mo, hindi dahil sa sarili mo yan, kundi dahil ang Diyos ay mabuti, dahil ang Diyos ay mahabagin, dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Dahil lahat yan sa Diyos. Kaya gamitin natin ang mga pagsubok para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito bang muli yung mga puntos na ating pinag-aralan, 4 po ito. Pagsubok, paano maaring mapagtatagumpayan. Una, ilapit ang anumang pagsubok sa Panginoon. Maging matyaga sa pananalangin. 3, nakikita ang pananampalataya sa Panginoon. At yung 4, gamitin ang pagsubok para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito po yung ating pag-aaral ngayon. Nawa ay pinagpala tayo ng salita ng Diyos na maging handa ang bawat isa sa pagharap sa anumang pagsubok sa buhay. Alalahanin natin yung buhay ng babaeng Kananea kung paano niya hinarap hanggang sa mapagtagumpayan niya yung kanyang malaking pagsubok. Hayaan natin yung kapangyarihan ng Panginoon na kumilos sa buhay ng babaeng Kananea sa ating kwento at sa buhay ng kanyang anak ay siya rin pong kumilos sa ating buhay at sa mga pagsubok ngayon. Na makita at maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, na makita natin na hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga lumalapit sa Kanya. Taglay ang tama at matibay na pananampalataya. Na makita natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa bawat isa sa atin. At lahat ng yon, lahat ng ito, yung pagkilos ng Diyos sa atin, mauwi nawa para sa karangalan ng Diyos. Lahat ng pagkilos ng Diyos, mauwi sa pagpupuri at pagluluwalhati sa Diyos. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat mga kapatid. Nawa po ay pinagpala tayo ng salita ng Diyos.